Good morning. Welcome sa ato nga program, Kasanag sa Kabuntagon. I-share ko din sa inyong text, no? Deuteronomy 7 verse 9. Hinahambal diri, therefore, know that the Lord your God is God. I hope God's word, God would bless His word, no? Ito yung title ng message ko ngayong umaga. God is God. Sa title na yan, sinasabi na ang Diyos, siya talaga yung Panginoon. Gusto kong pag-usapan yan kasi parang controversy ata yan eh. Parang na-mix up tayo dyan eh. Bakit naman? Magtatanong ka, bakit naman nag-mix up tayo dyan? Tama naman na God is God, hindi po ba? Okay. Sinabi kong na-mix up kasi ang kultura po natin ngayon, sabi niya, respetuhin mo ang desisyon ko. Pag sinabi natin respetuhin mo ang desisyon ko, dito lumalabas yung mix-up. Bakit? Sinasabi ng statement na yan na, ay, respetuhin mo ako. Di ba? Pag sinabi mo, man is man. Di po ba? May sarili siyang opinion, may sarili siyang rights, may sarili siyang paninindigan, of which, tama naman, hindi ba? Tama naman, dapat lang. Dapat lang na may opinion ka, sarili mong may rights ka, dapat. Ma-enjoy mo yung rights mo. At tama nga naman, di ba? Now, bakit nagka-mix up? Ito yung sitwasyon. Rights ako. May opinion ako. May paninindigan ako. Dapat ang kaharap mo doon, mong tao. So ako, kaharap kong ibang tao, may sasabihin sila sa akin, pag iisipan ko, sasabihin ko yan. O di ba tama? Tama lang na gano'n. Di ba? Sasabihin ko, ay sorry, na pumili. Di ba? Di tama. Tama naman. Tama. Dapat natin i-exercise. Ang mixed up lang dito. Kaya nagkakaproblema kasi ang sitwasyon is tao, kaharap niya ngayon ang Diyos. Now, pag sinabi ng Deuteronomy 7 verse 9, God is God. Alin na ngayon doon? Yung rights ko, opinion ko, yung freedom ko sa harap ng Panginoon. Meron ba? Meron ba talaga? Ang ibig sabihin po natin yan dito is, sige, gamitin mo yung opinion mo. Pero dapat naka-align yon sa opinion ng Panginoon. Hindi ko naman pwedeng i-violate ng Panginoon. Nagagawa ako ng sarili kong opinion. Anong nangyari kay Lucifer? Gumawa siya ng sarili niyang opinion. God. I am that I am.
Ngayon, anong sabi ni Lucifer sa sarili niyang opinion? Pwede din ako maging God. Ano ngayon ang nangyari? Di ba? Nung kinuha ni Lucifer ang at sarili niyang freedom sa harap ng Panginoon. Iyan ang problema ng tao. Kasi kinukuha natin yung sarili nating opinion, sarili nating rights at sarili nating freedom sa harap ng Diyos. Di ba? So magkakaproblema tayo dyan. At problema talaga yan. Di po ba? So ito 2 minutes lang to hindi ko pa tatagalin. Ginagamit mo ba yung rights mo? Ginagamit mo ba yung freedom mo? Ginagamit mo ba yung opinion mo? Good. Sa align mo, i-align natin ang ating freedom, ang ating opinion. Mga pansin sa freedom na ibinibigay ng Diyos at sa rights na ibinibigay niya. Ano ba yun? Ano ba mga raya ng Panginoon? Sabi niya, as many as received Him, diba? As God, Jesus Christ, then sila niya, giving you the right to become the sons of God. Tama ba? Ano ngayon ang opinion mo dyan? Kasi Diyos ang nagbibigay ng rights para sa atin na maging anak ng Diyos. Ang problema dito, dapat you have to believe the Lord Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His Son, that whosoever believe on Him should not perish. Yung tao, makasalanan na. Kung ano man yung argument natin dyan, matatanggap natin na ang tao makasalanan. Sa harap ng Diyos, ang mga nagkasala, dapat i-penalize. The freedom He is. If we believe in the Lord Jesus Christ, as He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish. Yung perish dyan, mape-penalize. Kahalin tulad ni Lucifer, na binigyan siya ng Diyos ng penalty. That's why he is suffering. Anong kasama nun? And God will give you eat. Hinihingi ko ngayon ang opinion mo. Do you want your rights to be restored with Jesus Christ? And do you want your freedom? Then align your opinion. Yun. Align your opinion sa Panginoon. Na dapat, we have to claim our rights as Son of God through the Lord Jesus Christ na nagbigay sa atin ng forgiveness. Sa pagbigay niya ng forgiveness sa atin, magiging anak tayo ng Panginoon. Bibigyan tayo ng eternal life. Yun yung freedom mo. Sana naman, mapag-isipan mo to. Hindi tayo magtatagal. God is God.
kaharap ng tao, ang Diyos, God is God. He is in authority. He is in power. He is the creator. He is the savior. Hindi mo na matwitwist yun. Hindi mo na pwedeng galawin yun. Yun na yun. So pag tao nakaharap sa Diyos, yan ang sitwasyon. Magkaiba yun. Sa kung ang tao, kaharap niya tao. Di ba? So God is God. So bago tayo magpaalam, let me greet those mga online friends po natin, no, na nakikinig, nagwa-watch ng ating videos. Hindi lang natin alam. Jocelyn, no? Let me greet you, Jocelyn. Yung iba pa nating mga crossover church. Thank you. Mga kay Melvin, hello sa inyo. Sila ni Black. Sila ni Nanay dyan. Pastor Escoben, yes. Mga grupo. Rudski Villanueva, I hope, no? 2 minutes lang naman to. Baka pwede mong tapusin. So, hindi na tayo magtatagal. Mga friends natin, mga relatives, kamusta po kayo dyan? So, ito po yung early morning natin na blessing, kasanag sa kabuntagon, and goodbye for now. So, God bless and thank you.